Ganyan po yung ugali ng mga DDSC. Wala pa po akong ginagawa, pero they are attacking me. Diba? Tingnan nyo. Ay, ano yung sabi mo? Tipid, tapos ikaw nandyan ka na naman sa Dahig na Netherlands. DDS. Sobrang insulto. Ewan ko ba dito sa mga kultong DDS na to kung bakit Dante Marcoleta ay isang abogado. So, bakit hindi niya ipaglaban yung sarili niya? Breaking news, Marcoleta has known pneumonia as previously diagnosed by TNPGH. Diba? Marcoleta, gawin mo to. Oo, para naman, very Gloria yung atake mo eh. Diba? Very Gloria. Chest pain, Yang mga video na yan ay ang mga tila paulit-ulit na content ng isang political blogger sa kanyang TikTok account. Meron nga siyang 3 million likes sa TikTok. Pero ang maaahangang niyang salita, ang tila naging nitsa na kanyang buhay. Viral ngayon ang nakakabiglang balita hinggil sa pamamaril at pagkamatay ng isang political blogger na tinatawag na Mima Alicia. Pero iba't iba ang naging opinyon ng mga netizens sa nangyari sa kanya at may mga lumabas na haka-haka na posibleng nasa likod umano ng pagpaslang sa kanya. Sa ating storya ngayon, kilalanin natin si Mima Alicia at ano nga ba ang buong kwento sa likod na nangyaring krimen na gumulat nga sa online world. Tubong Northern Samar ang 24 years old na political blogger na si Alicia Mira Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Mula sa probinsya, lumuwas siya ng Maynila upang magtrabaho. Ang kanyang trabaho nga at pinagkakitaan ay ang paglikha ng mga video sa iba't ibang social media platforms. Siya nga ay may 70,000 followers sa TikTok at 300,000 subscribers sa YouTube. Nagkaroon nga ng napakaraming followers si Alicia dahil sa mga content niya kung saan matapang siyang nagbibigay ng mga komento hinggil sa politika at current affairs. Ayon nga sa kanyang Facebook account, siya ay tagapuksa ng scammer, kurakot, manluloko at siya ay pro-people. At base nga sa kanyang YouTube account, ang pinakalumang video niya ay noong September 2023 at pinaniniwala na ang petsa na ito ay nagsimula na rin siyang maging isang political blogger. Si Mima Alicia ay kilala sa buong online community bilang isang masugid na taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isang matapang na anti-Duterte political blogger. Meron din siyang mga video kung saan tila nagbibigay siya ng suporta o boto sa dating Vice President na si Leni Robredo. Siya rin ay dating nauugnay sa grupong United Vloggers and Influencer of the Philippines, isang grupo ng mga pro-administration content creator. Tahasang ipinagtatanggol ni Alicia sa kanyang mga livestream at video ang mga polisiya at programa ng Administrasyong Marcos. Aktibo din siya sa pagdalo sa mga rally kung saan nakakasama niya ang iba pang mga political blogger na kapareho niya ng ideolohiya hinggil sa politika. Lumalabas na din si Alicia sa vlog ng iba pang vlogger na sumusuporta din sa kasalukuyang administrasyon. Madalas din siyang magtungo sa mga event kung saan nakakasama na niya ang ilang politiko tulad ng mga senador na sina Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at dating Senador Sonny Trillanes, First Lady Lisa Marcos at ang mismong presidente ng Pilipinas na si Bongbong. At kung meron mang tumutuligsa kay Alicia, yan ay ang kampo ng pamilya Duterte. Sa mga content nga ni Alicia, palagi niyang binabatikos ang Vice President ng Pilipinas na si Sara Duterte at buo nga ang kanyang suporta para sa impeachment ng Vice Presidente. Sa kanyang huling mga vlog, matapang niyang inilalahad ang mga umano'y anomalya ng nakaraang administrasyon at ng mga opisyal na kaalyado ng pamilya Duterte. Regular na tinatakay ng pro-BBM vlogger sa kanyang content ang issue ng budget at pondo ng Vice President. Hayagin din niyang kine-question kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. Nakatutok naman ang mga huling livestream ni Alicia tungkol sa mga kaganapan nga sa impeachment trial ni VP Sara. Binabatikos din ni Alicia ang Chief of Staff ng BP na si Zulaika Lopez hinggil sa mga kontrobersyang lumalabas sa pagdinig. Pero bukod kay Vice President Sara Duterte, binabatikos at tinutulog sa rin ni Alicia ang buong pamilya Duterte at ang kanilang mga kaalyado.
Partikular na nga ang tila pagpo-post niya ng video tungkol sa dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Madalas ding punahin ni Alicia si dating ang Pangulo Duterte at ang mga ginagawa nito nang siya pa ay namumuno at presidente ng bansa. Meron ding video si Alicia na sumasayaw habang may hawak na karton at garapon sa kanta na lyrics na "Ang tatay mo'y karton, inilagay sa garapon." Pero ang video nga na ito ay kumakalat sa social media at karamihan, sinasabi nga ng mga netizens na nauna pa nga siyang ilagay sa kahon kaysa sa taong kanyang binabatikos. Ang video kasi na iyon ay patungkol nga sa dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Hindi din nakaligtas sa matinding banat ni Alicia ang magkapatid na Paulo Duterte at Sebastian Duterte. Bukod doon, lahat nga ng mga mambabatas o sikat na figures na hayagang kumukontra kay Pangulong Marcos Jr. o nagtatanggol sa kampo ng mga Duterte ay nagiging target ni Alicia sa kanyang mga vlog. Minsan, maririnig nga sa kanyang mga video ang tila pagmumura, sigaw at kung ano-ano pang hindi maaayon salita. Nakatutok din si Alicia sa pagbuwag sa naratibo ng mga tinatawag na diehard Duterte supporters o DDS. Madalas na tinatawag ni Alicia na patrol o bulag na tagasunod ang mga sumusuporta sa mga Duterte. Pinagtatanggol niya ang mga programa ni Pangulong Marcos Jr. habang inilalantad naman ang mga amunoy naging kapalpakan, utang at umalya ng panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Marami din ang mga malulutong na mura ni Alicia sa kanyang vlog habang tinutukoy ang Vice President ng ating bansa na si Sara Duterte. Bukod doon, iba't ibang masasamang balita din ang ginagamit ng vlogger na si Alicia para ilarawan ang Vice President ng bansa o yung tinatawag na character assassination. Sa madaling salita, wala ngang bukang magandang salita si Alicia sa Vice President kundi pangit. Sa kanyang YouTube channel naman, sinasabi nga ni Alicia na di umano'y ay may kalaguyo umano si VP Sara na isang basketballista at may sakit daw umano ang Vice President sa pag-iisip. Tinuruan din ni Alicia si VP Sara kung paano ba gumagamit ng laptop dahil tila hindi daw marunong ang Vice Presidente na gumamit ng mamahaling gadget na mula sa pera ng taong bayan. Meron ding content sa TikTok si Alicia na ayon umano sa kanyang nakuhang impormasyon, kaya palaging nasa ibang bansa si VP Sara ay para daw hindi ito ituloy ang kanyang pagbubuntis. Subalit sa lahat ng akusasyon na ito ni Alicia, wala naman siyang ipinakitang matibay na ebidensya. At dahil sa kanyang matutulis na salita at kawalan ng takot na banggitin ang mga pangalan ng pamilya Duterte, madalas siyang nakakatanggap umano ng mga banta sa kanyang buhay. Kung marami nga ang sumusuporta kay Alicia bilang vlogger, marami din naman ang kanyang mga basher. At para nga sa mga basher ni Alicia, masyado na umanong below the belt at sobrang mapang-asar na talaga ang mga tirada ng vlogger kay VP Sara at iba pang mga politikong salungat sa kasalukuyang administrasyon. Sa kanyang content nga ng July 16, 2026, binatikos niya ang ulat na nais ni VP Sara na magdala ng sariling pagkain at kagamitan sa Senate building. Sara Duterte wants to bring own equipment catered at the Senate room. Bakit? Hindi ba masarap yung pagkain? Ha? Tanong lang, hindi ba masarap yung pagkain? Hindi niya ba nagustuhan? Parang kanyang sinabi na bakit pa umano magpapakater si VP Sara at hindi daw ba umano masaya ang kampo ng Vice Presidente sa handog na pera ng taong bayan. Inokasuhan din ni Alicia ang kampo ni VP Sara na baka merong itong hidden agenda tulad ng paglalagay ng bomba sa pamamagitan ng catering services. At nagbiro pa nga siya sa kanyang vlog na tila ba may takot ang kampo ng Vice Presidente at may iba itong plano kaya ayaw kumain ng pagkain na inihahain sa Senado. Subalit makalipas ang isang araw, bigla na lamang nag-trending o naging laman ng balita si Mima Alicia dahil natagpuan siyang wala ng buhay at may mga tama ng bala. At base nga sa investigasyon, July 17, pasado alas 3 ng madaling araw, pinarada ni Mima Alicia ang kotse nila ng kanyang live-in partner na si Nelboy sa harap ng inuupahan nilang bahay. Bumaba ng kotse si Nelboy upang buksan ang gate. Pero bigla na lamang sumulpot ang isang riding in tandem at malapitang binaril ang political vlogger na nasa driver's seat noon. Pagkatapos binaril din ng riding in tandem ang kasintahan ni Alicia na si Nelboy.
Ayon sa mga reports, sinubukan pang tumakas at tumakbo ni Alicia ngunit muli siyang binaril ng riding in tandem. Kaya naman naabutan siyang nakahandusay sa kalye. Agad ngang binawian ng buhay ang political vlogger matapos tamaan ng bala sa kanyang ulo at katawan. Naalarma naman ang isang kapitbahay ni Alicia at Nellboy nang narinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Samantala, inabutan naman ng mga residente si Nellboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay at humihingi nga ng tulong. Agad nga siyang itinakbo sa ospital at habang dinadala papuntang ospital, nakausap pa siya ng mga tanod. Nakiusap nga si Nellboy sa mga tanod na ilagay na sa hazard ang sasakyan ng barangay upang mabilis silang makarating sa ospital dahil nararamdaman na ni Nelson na kinakapos na ang kanyang paghinga. Tinanong nga si Nellboy ng mga tanod kung kilala ba niya ang riding in tandem at sumagot naman ang lalaki ng hindi. Tinanong din ang lalaki kung may banta ba silang natatanggap sa buhay ni Alicia o kung pananambang ba dahil sa negosyo nilang buy and sell ng mga motor ang dahilan ng pananambang. Pero giit ng lalaki, hindi niya alam kung konektado ba ang nangyayari sa business nila ni Alicia. Tanong muli ng tanod baka daw nasundan si Alicia at Nellboy sa kanilang tinitirhan. Sinabi naman ni Nellboy na nakaabang lamang daw noon in riding in tandem sa kanilang pagdating. Lalo na at kakalipat lamang nila sa bahay. Isinugod nga sa Camarine Doctors Hospital si Nellboy at pinaniniwalaang nasa kritikal na kondisyon dahil sa tinimonyang pinsala. Ayon naman sa may-ari ng inuupahang bahay ni Alicia, bagong lipat umano ang magkasintahan sa Caloocan at mahigit 1 buwan pa lamang naninirahan sa bahay ang dalawa. Sinabi pa na may-ari ng bahay na sinabi sa kanya ni Nellboy na may negosyo sila ni Alicia na buy and sell ng mga motor. Ang lagi daw kausap na may-ari hinggil sa upa ng bahay ay si Nellboy. Dagdag pa na may-ari, walang nakakilala kina Alicia at Nellboy. Patunay nga na bago lamang sa lugar at wala din daw nakakaalam na si Alicia ay isang political blogger. Ilang oras matapos ang pamamaril, may dumating ang 2 lalaki sa inuupahang bahay ni na Alicia at Nellboy. Pinipilit ng 2 lalaki ang may-ari ng bahay na buksan ang bahay na tinitirhan ng mga biktima. Nagpakilala ang 2 lalaki na kamag-anak umano ni na Alicia at Nellboy. At ang mga lalaki na ito ay paong nakamas. Pakay nga umano ng mga lalaki ay kumuha ng gamit at pera ni Nellboy na gagamitin sa pagbabayad sa ospital. Git ng isa sa mga lalaki, nanggaling na sila sa police station at may pinirmahan na umano silang papeles hinggil sa pagkuha ng gamit ni Nellboy. Pero hindi pumayag ang may-ari ng paupahan sa gustong gawin ng 2 lalaki. Ayon nga sa may-ari ng bahay, bago niya buksan at papasukin ang 2 mga lalaki, gusto niya munang humingi ng clearance mula sa mga pulis. At para nga sa may-ari ng bahay, under investigation ang paupahan at gusto niya ma-preserve ang mga bagay na nasa pinangyarihan ng krimen. Ayon naman sa Caloocan City Police Station, pauwi na si Alicia at ang kanyang live-in partner na si Nellboy galing sa isang dinaluhang event bago ang krimen. May natagpuan naman ang mga pulis na 7 basyo ng bala at 2 deformed 5 bullet sa loob ng kotse. Ayon sa mga otoridad, ang riding tandem na bumaril kina Alicia at Nellboy ay nakasakay sa puting motorsiklo. Ang driver nga ng motor ay nakasuot ng puting damit, puting helmet at pantalon. Habang ang backrider naman ay nakasuot ng puting damit, pulang helmet at pantalon. Ayon pa sa mga otoridad, nagsasagawa na sila ng backtracking ng mga CCTV upang matukoy kung sino nga ba ang riding in tandem na pumaslang sa vlogger na si Alicia. Ayon nga sa pagsusuri ng mga pulis sa CCTV, merong ang 2 lalaki na sakay ng motor ang paulit-ulit na namataan sa paligid ng pinangyarihan ng krimen kung saan nga naganap ang pamamaril kay Alicia at Nellboy. Ayon naman sa desk officer ng barangay ay 3 grupo na ng mga pulis ang nagpunta sa kanilang barangay upang i-review ang kuha ng mga CCTV. Pero wala daw talagang nakita ang mga pulis sa CCTV na makakatulong sa kaso. Sinabi pa ng desk officer na sinubukan na lamang daw ng mga pulis na i-check ang CCTV ng ibang barangay. At ayon nga sa head ng Caloocan Police Station, base sa investigasyon at batay sa tama ng bala, ang target talaga ng pamamaril ay ang political blogger na si Alicia. Tungkol naman sa motibo ng krimen, sinabi ng mga pulis na marami ang nakakaalam na si Alicia nga ay isang political blogger.
isang kritiko at isang matapang na nagbibigay ng komento. Ganun pa man, sinabi din ng mga otoridad na kasama sa kanilang iniimbestigahan ngayon ay anggulo kung may kinalaman ba ang negosyo ni na Alicia at Nelboy sa pagpaslang sa political blogger. Isa pang anggulo na tinitingnan ay tungkol nga sa ex-boyfriend umano ni Alicia na nasuhan ng biktima. Tinitingnan din kung may kaugnayan ba ang nangyaring krimen sa ginagawang content ni Alicia hinggil sa politika. Mariin namang kinondena ng Northern Police District ang pamamaril at pagpatay kay Alicia. At para nga sa agarang pagresolba ng kanyang kaso, bumuo na ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group MIMA. Maapela nga ang mga pulis sa kung sino mang may hawak ng CCTV footage o mahalagang impormasyon ay agad na makipag-ugnayan sa Caloocan City Police Station. Tiniyak din ng NPD na itatrato nila ang strict confidentiality tungkol sa pagkakakilanlan ng sino mga makapagbibigay ng impormasyon. Sinabi din nila na kasalukuyang minomonitor at tinutunton ng kanilang intelligence units ang posibleng kinaroroonan ng dalawang gunman na pumaslang kay Alicia. Iba't iba nga ang naging reaksyon ng mga tao at netizen nang pumutok ang balita sa karumal-dumal na sinapit ng political blogger na si Alicia. Justisya ang sigaw ng mga nakakilala at kasamahan ni Alicia para sa kanyang sinapit. Ayon sa kanila, di umano ay naging totoo ang banta na natatanggap ni Alicia para sa kanyang buhay. Sa isang post, iniisa-isa nga ng kapwa-vlogger ni Alicia ang iba pang vlogger na di umano'y susunod sa sinapit ni Alicia dahil sa pangbabatikos nila sa ilang mga politiko. Pinaniniwalaan nila na ang mga nasa likod ng pagkamatay umano ni Alicia ay di umano ang kinakalaban nitong malaking pangalan sa mundo ng politika, ang mga Duterte. Binanggit din ng kaparehong vlogger ang isang relihiyo na inuugnay niya sa pagkamatay ng anak-anakan niyang si Alicia at nananawagan siya sa presidente na gumalaw daw ito hinggil sa nangyayari ngayon. Bago nga din mawala si Alicia, ilang beses siyang gumawa ng content patungkol kay Senator Rodante Marcoleta at tila nga sinasabi niya na ang pagpapa-ospital nito ay hindi naman totoo. Rodante Marcoleta ay isang abogado. Bakit hindi niya ipaglaban yung sarili niya? Ba't di niya protektahan ang sarili niya? Kasi ang totoong matapang sa Diba? Marcoleta, gawin mo to. Oo, para naman very gloria yung atake mo eh. Diba? Very Sa gloria. kabilang banda naman, may mga nakapansin naman na mas marami ang ha-react sa mga post tungkol sa pagkamatay ni Alicia. Magbabasa ka sa mga comment sections, ilan sa mga comment ng mga netizen ay tila nagpapakita ng kawalan ng respeto at empathy sa mga naulila ni Alicia. Sinabi din nila na di umano'y nararapat lamang kay Alicia ang nangyari sa kanya dahil masyadong matalas ang kanyang dila at nagpapakalat pa umano ng fake news hinggil sa mga Duterte at iba pang politiko. Nag-aalala nga ang iba na tila ginagawang biro ang trahedyang nangyari sa vlogger. Mayroon ding mga netizen na pinuna ang hindi magandang komento tungkol sa pagpaslang sa vlogger. Ayon sa kanila, sobrang insensitive at walang modo ang mga ganung gawain. Miski umano wala na si Alicia, patuloy pa din siyang pinuputakte ng mga bashers. Isang anggulo naman ang lumutang na baka may kinalaman sa pagkamatay ni Alicia at ito ay tungkol sa nakaaway niya at ni Nelboy na rider ng June 13, 2026. Pare, sige na, nakaka-traffic tayo. Sige na. Gusto mo? Sige na, nakaka-traffic. Ikaw ang tanungin ko, ano ba yung gusto mo? Hindi nga, ikaw kuya. Ngayon ng ilang mga netizens baka gumanti o umano ang rider sa vlogger dahil sa naging irian sa kalsada. Nag-viral naman ang isang screenshot ng di umano'y pag-uusap ni na Alicia at kapwa niya vlogger. Ayon sa post, baka nagkaonsehan umano sa bayad si na Alicia. Sa convo, sinasabi ng kachat ni Alicia na 2 million pesos daw ang ibinigay. Pero wala daw sa kausap ng vlogger ang pera ni Alicia dahil ito ay nasa nagngangalang Boss B. Hindi naman naniniwala ang nasawing vlogger dahil kausap daw niya si Boss B at sinabi nga na inabot na daw sa kausap ni Alicia ang kanyang parte. Sinabi naman ng kachat ni Alicia na kung meron daw parte ang vlogger sa 2 million, edi 5 tao na lang ang maghahati-hati sa pera. Idinay niyang 4 lamang daw ang dapat maghati-hati sa 2 million para makakuha sila ng tig 250,000 pesos. Muli, hindi naniwala si Alicia dahil alam daw niya ay 2.5 million pesos ang perang ibinibigay.
Sinabi pa ni Alicia na wag daw siyang galitin ng kanyang kausap sa chat. At gid pa nga niya, malit lamang umano ang kalookan. Wala namang verifikasyon mula sa pulis kung totoo bang galing sa cellphone ni Alicia ang nasabing screenshot. Malabas din ang mga news online na si Alicia umano ay isang bayarang vlogger ng Administrasyong Bongbong Marcos. At sinasabi nga ng ilang mga netizen na ang pera umanong ibinabayad sa mga kagaya ni Alicia ay galing pa sa kaban ng bayan. Ang isa pang angulo na kumakalat ngayon sa social media ay tungkol sa pagkakasangkot ng ex-boyfriend ni Alicia. Ayon sa isang post, dapat imbestigahan ang dating kasintahan ni Alicia na si Kyle Anthony na sinampahan ng kaso ni Alicia. Ayon sa post, sinasaktan umano si Alicia ni Kyle dahil dinemanda ito ng vlogger ng kasong psychological abuse, violence against women at kasong Anti-Photo and Voyeurism Act. At dahil sa kaso, nagkoproblema daw si Kyle sa pagiging pulis. Pinaniniwalaan na nakulong ang lalaki pero nakapagpiyansa ito ng March 2026. Ginugulo niya pa din ako, tapos dinadamay niya na yung mga kasamahan kong vloggers katulad ni Jake Magnus na hindi naman kasama sa issue. Sa iba pang post, sinasabi nga na nagsampa ng kaso si Alicia laban kay Kyle sa Pasay, ngunit ito ay na-dismiss kaya muling nagsampa ng kaso ang vlogger sa Pasig City. Ayon naman sa kilalang vlogger na si Sir Jack, isa sa mga tumutulig sa noon kay Alicia, biktima umano si Alicia ang nagpapakalat ng malaswang video niya at ng kanyang ex-boyfriend. Inamin naman ni Alicia sa isang video ang tungkol sa masamang sinapit niya tungkol sa kanyang ex-boyfriend pero hindi niya sinabi ang pangalan nito. Kwento nga ni Alicia na mga oras na iyon ay patuloy pa siyang ginugulo ng kanyang dating nobyo. At ay nga kay Alicia, kinuha ng ex niya ang kanyang cellphone. Gumawa daw ang lalaki ng dummy account upang siraan siya at pati ang kanyang kapwa-vlogger ay ginugulo na din ng kanyang ex-boyfriend. Dagdag pa ni Alicia, may ipinapakalat din ang kanyang ex na malalaswang video. Napakalat umano ng kanyang ex-boyfriend na nasa malaswang video ay si Alicia. Kahit na umano ay wala itong katotohanan. Sinabi din ni Alicia na nananahimik siya sa kabila ng pamamahiya at pananakit ng kanyang ex-boyfriend. Nakwento din ng yumaong vlogger na hindi pa daw nagbabayad ang magulang ng kanyang ex na pagkakautang sa kanya na ang halaga ay 325,000 pesos. Pag-amin nga ni Alicia, lumala ang kanyang depresyon dahil ay pa din siyang tigilan ng kanyang ex at mas dumami pa ang iniinom niyang gamot. Nananawagan nga si Alicia na sana ay tigilan na siya ng kanyang ex-boyfriend. Sa vlog naman ni Alicia noong November 28, 2025, tunento ng vlogger na siya ay binugbog ng kanyang ex-boyfriend. Samantala, naglabasan din sa social media ang mga post ng mga personalidad na nagbabaonta umano sa buhay ni Alicia. Ayon sa mga netizen, dapat imbestigahan ng mga pulis ang dalawang kapwa content creator ni Alicia na nakaaway di umano ng vlogger. Tinabi din sa post na isang retired army officer na si Dado Clemente ang pinaniniwalaang may kinalaman umano sa pamamaril sa vlogger. At ayon din sa post, nagpanta daw umano ang dating sundalo kay Alicia noon. At ipinablatter daw ni Alicia si Dado dahil sa death threat nito sa babae. Ilang araw matapos nito, binaril na si Alicia na nagresulta sa kanyang pagkasawi. Wala namang kinukumpirma ang mga investigador hinggil sa impormasyon na ito. Umalat din sa social media ang isang screenshot na sinasabing hindi daw umanon totoo ang pagkamatay ni Alicia. Ayon sa post na hindi Tagalog ang lengguwahe, sinabi nito na buhay pa umano si Alicia at wag daw maniwala sa mga balita. Sinabi din na nag-chat na gagamitin lamang daw ang tungkol sa peking pagkamatay ni Alicia sa nangyayaring impeachment sa Vice President na si Sara Duterte. Sinabi pa nag-chat na kapansin-pansin na wala sa mga balita ang hinggil sa pagkamatay ng vlogger. Git nga na nag-chat, isang malaking plot twist lamang daw ang pagpeke sa pagkamatay ni Alicia upang madiin ang Vice President. Muli ay wala namang sinabi ang mga pulis hinggil sa screenshot na ito. Sa ngayon ay patuloy pa din ang investigasyon ng mga pulis hinggil sa pagpaslang sa vlogger na si Mika Alicia. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na pinapangalanan o nahuhuling sospek ang mga otoridad sa pagpaslang sa kanya at ongoing pa din ang kaso. At sa ngayon ay tinutuntun pa din ang riding in tandem na bumaril sa vlogger na si Alicia. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood?
o kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!